group number 1, group number 2, and group number 3. So, ilalagay ko sa comment yung timestamp and ilalagay ko din siya sa description box. So, pwede ka nang pumunta sa comment. Hanapin mo lang yung timestamp. Click mo yun. Diretso ka sa reading natin. Yan. So, pag-usapan natin yung topic. So, yung topic natin, yung susunod mong makakarelasyon. Ayan. So, you have to take what resonate with you and leave the rest. Timeless sa reading natin. So, kahit anong time mo mapanood, all good naman yon. Thank you sa mga nanood ng last video na in-upload ko. Ayan. So, gawin natin to video na to. Nabasa ko lahat ng mga comments nyo doon. Pwede ko pa na-heart eh. Natuwa ako. And shoutout kay Ma'am Maylene. Kasi nag-stuck ata sa utak ko yung comment niya. Sabi niya, "Ma'am, mag 100k na tayo." Na-pressured ako. Pagkabasa ko ng comment, parang napaupo ako, tapos natulala ako. Just kidding. Mapangiti ko lang kayo Di naman. Masarap kasi pakiramdam na makita ko yung 100k, diba? Pero, great things take time. Pero may shortcut eh. Just kidding. Ang shortcut sa naiisip ko, kung bawat subscriber ko ngayon, tutulungan ako magkaroon ng 3 additional subscribers. Bukas 100k na ako. Just kidding. Pero totoo, pag ginawa mo yung math, mga 3 to 4 subscribers, sabihin ko na. So kung love mo ako at gusto mo akong tulungan, you can promote my YouTube channel sa mga friends mo. Hindi naman, walang pressure yun Walang pressure. Sinabi ko lang yun na shortcut. Mapangiti lang kita. Kayo talaga. Super thankful ako sa mga subscribers ko talaga. Sa support nyo, sa comments, sa lahat-lahat. And thank you so much sa palaging panonood ng mga videos ko. Kung gusto mo mapabilis ang paglago ng channel ko, pwede mo akong tulungan eh. Sinabi ko na yung shortcut. Mapangiti lang kita. Pero anyways, kung gusto mo ng personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com or sa Facebook page ko na Lalisa Taro. Thank you din sa mga nag-comment, nag-like sa mga in-upload ko sa YouTube and sa Facebook. May pinost ako doon na parang nagkaroon ako ng milestone doon. Hindi ko naintindihan masyado, pero sabi, 1,000 reactions. Parang ata sila sa rap ko Feeling ko yung rap ko yung nagdala. Just kidding. Kahit talaga pag ako sinipag, mag-upload ako ng reading doon sa Facebook. Pag nag 100k tayo, ang pressure ko talaga. Mapangiti ko lang kayo walang pressure. Anyways, ano bang kakaiba sa reading natin? So, gagamit tayo dito regular playing cards. Ganito. Pwede siyang gamitin sa reading. Sabihin ko na. So, paghahaluin ko, playing cards sa tarot card reading. Tingnan natin. May mga na personal reading ako, ginamit ako ng playing cards. All good naman. You have to take what resonate with you and leave the rest. Kasi ikaw pa rin nakakaalam ng sitwasyon mo. Ang channel ko dito, possible next relationship. And kung gusto mo pa na more information about sa YouTube channel ko, pwede kang pumunta sa description box para pag nirefer mo ko sa mga friends mo na mag-subscribe, alam mo sasabihin. May pagiti lang kita. Sabihin mo, subscribe ka na dito, ito yung pinakamakulit na tarot reader. Binigyan na kita sarili mo sasabihin. Mapangiti lang kita. Pero sige, excited na ako. Tinan mo, hawak ko na nga yung card Let's do the reading na. Thank you everyone for being here. I hope all of you have a blessed day. I'll see you on your reading. Namaste. Welcome to your reading, Group 1. So back tayo sa topic, your next relationship. This is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. So magkakaiba siya sa Group 1 planet, Group number 2, mga zodiac signs. And group number 3, 12 houses sa astrology. So, planet ang pinili mo. Kuha tayo isang planet. Tingnan natin. Spirit team, kung magbibigay ka, anong planet?
Wala pa ako reading na lumabas tong planet na to. Pakita ko. Moon planet sa astrology. So, pag-usapan natin yan bago tayo kumuha ng cards. Sa maraming readings na ginawa ko sa channel ko, Group 1, kung maalala mo, palagi, most of the time, si Sun pumupunta sa Group 1. So, pwede ko sabihin na kung nakapanood ka ng video ko dati, na palaging yung tarot card na Sun ang pumupunta sa Group 1, then ang next relationship mo, pwedeng dala niya yung element ng moon. So, medyo connect to sa zodiac sign na Cancer. So, ano matidescribe ko sa person na next relationship mo? Sensitive, emotional. Pwede malakas state of mind niya. Pwede din siya connect sa day na Monday. Not necessarily Monday kayo magtatagpo. Binibigay ko lang. Connect din siya sa gemstone na pearl. So, marami nagpunta dito. Pwede ko sabihin, Pilipino. Kung Pilipino ka. Oo. Pearl Perlas ng silanganan. Medyo connect din siya sa color white. Supportive na person. Peaceful. Maunawain. Sa astrology, Sun yung husband, Moon yung wife. Parang Sun father, tapos Moon the mother. So, pwedeng close siya sa mother. Meron siyang deep connection sa mother. So, dalawa lang yun. Deep connection sa mother or may issue siya sa mother. Ikaw na malam. Energy ng moon, medyo connect din siya sa mga memories, yan. Kung saan ka lumaki, paano ka pinalaki sa bahay. So, yung parang ng bata ka. So, pwede ko masabi, marami sa inyo, ang next relationship mo, pwedeng isang taon, marami kayong memories. Unang interaction nyo, pinag-usapan nyo na agad yung mga memories ng kabataan. Connected siya sa 4th house. So, pwedeng mahalaga sa kanya yung number 4 or may connect kayo sa number 4. Majority sa inyo. So, since connect siya sa Cancer, medyo connect din siya sa mga water sign. Kasi Cancer, water sign. Pwedeng next relationship mo, pwede mo na talaga maging partner. Maging asawa. Kasi, sabi ko nga, Sun and Moon. Kung may connect ka doon, ikaw na malam. Tingnan natin. Kuha tayong card dito. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ako i-channel a message for group 1. So, spirit team, sino ang susunod niya makakarelasyon? O, sana clear message. So, this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. So, kuha tayo dito ng 5. King of Diamonds ang nasa ilalim. Ano makikita natin dito? Queen of Hearts. Ace of Spades. 7 of Diamonds. Queen of Diamonds, dalawang queen, no? 7 of Hearts. Ito kakaiba. Sabihin ko na. Sobrang kakaiba. Parang ito, magkasama, diba? Tapos ito, magkasama. Tapos ito. Kukunin ko yung counterpart niya sa tarot card para makita mo. Si King of Diamonds sa tarot card, connected siya sa King of Pentacles. Sun zodiac sign niya, Aries. Kung lalaki ka nagpunta sa reading, masculine energy. Ikaw si King of Diamonds. So, next relationship mo, pwedeng, hindi ko sinasabing dalawa nililigawan mo. Okay. Kasi kung lalaki ka, etong choice mo. So, pwede mo, ito maging next relationship mo, or pwedeng ito. Ikaw nakakaalam kung sabay mo silang karelasyon, pero pwedeng ito or ito. Kung lalaki ka. So, kung lalaki ka, dalawang choice mo. Sila. Kung babae ka naman, pwedeng ikaw to, or pwedeng ikaw to. And then yun, ang next relationship mo, si King of Diamonds. Kung same-sex, pwede ko sabihin, nandito, parang gender parang nandito. So, ikaw na umalam. So, parang 3 tao. Pwedeng, marami sa inyo, next relationship mo, meron kayong connect sa third party talaga. Medyo, merong third party connection.
You have to use your intuition. Kasi, dalawang queen, isang king. Pero sige, pag-usapan natin yung mga cards. Start tayo sa Seven of Hearts. Makikilala mo yung future partner mo, your next relationship, sa very unpredictable na paraan. Hindi mo expect na siya yun. Pwedeng sa unang tingin, first impression mo, parang hindi siya bagay sa'yo. Logical. Ibig sabihin, parang nung next relationship mo, sinasabi ng isip mo, parang baka hindi siya yung para sa'yo. Pero mapapalapit ka sa person na to. May kakaiba sa tao na to na hindi mo mapaliwanag. Kasi yung Seven of Cups, meron siyang unique na energy. Parang hindi mo maisasama siya sa iba. Medyo unique. Magugulan ka sa umpisa pag nakilala mo siya, pero may makikita kang unique sa taong to. Para may mafe-feel kang deep energy na parang sa ilalim, nararamdaman mo very loving person siya. Excited kang kasama siya lagi or excited siyang kasama ka. Next relationship mo, mahirapan siya sabihin sa yung feelings niya. Pwede din na very spiritual person. So, unique spiritual person. Ang Seven of Hearts sa regular card, medyo connect siya sa deep love and connection and family. So, pwede ko sabihin, protective ang person na to. Follow your heart. Yan yung parang motto niya. Follow your heart. So, pwedeng dumating siya sa buhay mo para lakasan mo yung loob mo. Follow your heart. Pakaramdam mo may spiritual connection kayo. Parang pakaramdam mo, siya yung person na minamanifest mo. Dream person mo. Na hinihintay mo talaga. Punta tayo sa next card. Queen of Hearts. So, kung lalaki ka, pwede itong next relationship mo, pwede mo siyang maging partner. Babaeng papakasalan mo parang yon. Medyo maganda ang Queen of Hearts. Symbol siya ng love. Pwedeng compassionate na person. Para siyang nanay. Yung energy ng moon. So, pwedeng malalim siyang magmahal. Maganda. Pwedeng nanay niya yan. Maganda ang nanay niya. Loving ang nanay niya. So, pwede master niya emotion niya. Very intuitive, creative, compassionate. Yan. Masarap siyang kasama. Nakikinig talaga siya. Pwede ding may healing energy siya. Para siya si Queen of Cups. Parang kaya niya basahin ang emotion ng tao. Kaya medyo connect sa Scorpio. Marunong siyang magbasa ng galaw ng tao. Pwedeng kahit iniisip ng tao na babasa niya. Protective siya sa sarili. Mataas siya sa boundaries. Nagbibigay siya ng walang hinihinging kapalit. Tingnan natin yung next card. Ace of Spades. Pwedeng successful ang taon to. Pwede ko sabihin, marami siya pinagdaanan sa buhay. Masarap siya maging partner long term. Parang pwede ka mag-invest sa kanya. Pwede magaling siya magsalita or magaling siya sa communication. May power siya sa salita niya. Sa iba naman, tinitingnan niya ang Ace of Spades na negative. Pag sinabi negative, medyo connect siya sa mga negative na pangyayari. Sa iba, so pwede marami siyang pinagdaanan na masakit sa buhay niya talaga. Ikaw na malam. Sa iba kasi parang ayaw nila yung Ace of Spades. Pero, sa iba naman, kinoconsider siya maganda. Pwede ko sabihin na yung taon to, pwedeng, yung ibang taon tingin sa kanya, maswerte siya. Pwedeng ibang tao naman, hindi siya naiintindihan. Mysterious ang dating niya, pwede. May mga tao talaga nagsasabi na parang nakakatakot siya. May iba naman parang all good siya talaga. Nahahati. Pero overall, matalas ang isip ng person.
marunong siya mag-isip ng tama, kaya niya i-handle yung masasakit na nangyari sa buhay niya. So, pwedeng ang taon to, marami siya pinagdaanan at nagkaroon siya ng wisdom, clarity. Tingnan natin yung next card. So, Seven of Diamonds, ang meaning yan parang minamahal mo, tas minamahal ka rin pabalik. Balance kayo. Nagmamahalan. Parang yan. Pwede din na success dahil nag-invest ka ng matagal. Kung ano meaning nun. Pwedeng na-in love ka ng todo-todo. Pwede din siyang reconciliation. Pwede din connect to sa mga, alam mo yung gossip. So, pwede nga taong to pinag-uusapan, palaging pinag-uusapan ng ibang tao. Pwede hindi nagpapaulit sa balita ang person na to. Practical. Kasi practical na card siya eh. Pwede meron din siyang feelings ng jealousy. Yan, gossip. Parang yan. Si Queen of Diamonds, medyo, pwede ko sabihin na magaling siya sa communication. Magaling siya magsalita. Creative din siya. Imaginative. Pwede magaling siya sa strategy. Malakas ang personality. Malakas ang character. Determinado. Generous. Matulungin. Mahilig magbigay. Tumulong. May kaya. Pwede materialistic. May connect sa material na bagay. Connect siya sa power, kayamanan. Yan. Pwede din siyang connect sa financial stability. Yan. Ang negative na pwede ko masabi dito kay Queen of Diamonds, jealous, pagsiselos, parang yan. Pero, meron siyang leadership quality at matulungin siya, mapagbigay. Ano masasabi ko? Bigyan kita ng nakikita ko dito. Kasi your next relationship, kung lalaki ka, possible mahati ka sa dalawa. May dalawa kang pinagpipilian dito. So, alin man sa dalawa na dinescribe ko, pwedeng ito, next relationship mo, si Queen of Diamonds na parang si Queen of Pentacles, medyo jealous type na babae, medyo materialistic, minsan selosa talaga. Minsan, sa tumingin. Pero maganda. Pleasing tingnan. Long term, pwede mo siya maging partner, bagay na partner, long term, stability, babagay sa'yo. Kung lalaki ka. Kung let's say, piliin mo naman si Queen of Cups, very loving, pwede magustuhan ng nanay mo, malapit sa nanay mo. Pwedeng hindi siya yung expected mong person na gusto mo mapangasawa, pero merong unique sa kanya, natatouch niya ang heart mo. Parang naintindihan ka niya sa bawat pagsubok mo. Kung sa panahon na malungkot ka, parang siya yun nagbibigay ng lakas sa'yo. So you have a choice. It's a choice kung pinagsasabay mo yung dalawa. Your next relationship eh. So alin man, ito or ito. Yung iba naman sa inyo, kung lalaki ka, pwedeng ang next relationship mo, ito talaga. Pero meron ka ng ex-partner. Pwedeng biyudo. Kasi ito medyo connecto na itong card na to. So, pwedeng biyudo ka. Na meron ka minahal talaga na hindi mo makalimutan. Unique. Hindi wala sa isip mo. Si Queen of Cups. Na biyudo ka dito. So, ang next relationship mo ito. Pwedeng maging katrabaho mo to, business partner, makasama mo na matagal, kaibigan mo na matagal, nakita mo, bagay kayo. So, marami dito, biyudo or biyuda. Sabihin ko na. Dito sa, napunta dito, biyudo or biyuda. Kung same-sex naman, pwedeng ikaw to. Ito yung next partner na dinidescribe ko sa'yo. Ito. So, pwedeng isa kang unique person, loving, compassionate, nag-operate ka sa heart, and parang dumadaan ka sa matinding pagsubok, nakatagpo mo yung partner na opposite mo. Medyo opposite kasi silang eh. Pakiramdam ko opposite silang queen. And yung iba naman sa inyo, na walang involved sa third party, meron kang transformation.
Ibig sabihin, kung feminine ka, nagpunta ka sa reading, dati ikaw si Queen of Cups, very loving, vulnerable, nagmamahal ka ng, alam mo yon, unconditionally. Nagbago ka. Parang nagkaroon ka dito ng ego death dito. Parang nagkaroon kang transformation. May naintindihan ka sa pagmamahal dahil sa mga naranasan mo sa nakaraan. Nag-transform ka dito. So, ikaw to, nagbago ka paglipas ng panahon. So, ang next partner mo, si King of Pentacles. Isang taong stable, long-term, pwede mo maging asawa, pwede siyang maasahan, makakasama mo talaga siya. Kumbaga, may promise dito na pwede kayo magsama na matagal. Marami dito parang ang pumunta dito, naghanap talaga ng commitment, long-term, hindi lang boyfriend or girlfriend, asawa. So ngayon, kung wala ka pang balak mag-asawa, you can choose a different group. Dito, parang byuda, tas makakatagpo ng asawa. O matagal na walang karelasyon, pero gusto mag-asawa. So, ang goal is magkaroon ng asawa. Magka-asawa. So, next relationship mo, pwede maging partner mo talaga. Asawa. Maging asawa mo. Pwede kayo, bagay kayo. Pwede may role ang isang feminine sa pagtatagpo nyo. Pwedeng nanay mo yan, or isang babae na loving. Unexpected ang pagtatagpo nyo sa pamamagitan ng isang Queen of Cups. Pwede pinakilala ka sa kanya ng isang babae, or siyang pinakilala sa'yo ng isang mother-like figure sa'yo. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ako i-channel a message for group 1. Sino next relationship niya? A message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Kung habang binabasa ko yun, meron kang naiisip talaga. Nafe-feel mo sa intuition mo na siya yung tinutukoy ko sa reading. Pwede mo i-check. Spirit team, ano masasabi mo dito? Sino ba ang next na karelasyon niya? Sana kaya ko lang sabihin na mahal kita. 2 beses na, no? I love you, mahal kita. Pwedeng secretly, next relationship mo, baka ma-crushan ka niya, magustuhan ka niya, matagalan bago niya sabihin sa'yo. Hindi niya maamin sa'yo. Secret kasi in the moon, sabihin ko na, secret. So, pwedeng makatanggap ka ng message galing sa kanya. Pwedeng sa message niya sabihin sa'yo na mahal ka niya. Hindi niya kaya sabihin ng personal. So, next relationship mo, pwedeng nahiya talaga siya sa'yo. Nahihiya siya sa'yo. Pwedeng malaman mo na love ka niya dahil sa isang gossip, chismis. May nagsabi sa'yo, may nagbalita sa'yo, may nagsabi sa'yong tao. Parang next relationship mo, pwede magtagal. Group number 1. Parang pwede siyang magtagal. Ang next relationship mo, parang hindi siya naghahanap ng basta girlfriend or partner lang or basta boyfriend lang. Naghahanap siya ng asawa. Parang ito talaga yung ano. Ito yan, oh. Tignan mo. Yan. So, next relationship mo, pwedeng makareceive ka ng message sa kanya kasi baka mahiyain. Nag-message lang siya sa'yo. Privacy, separate, online community. Ganito tsura nyo, oh. Tignan mo. Kaya kasi dating sa akin, parang yung next relationship mo, parang pwede mo mag-asawa. Pwede kayong tumandang magkasama. Preservation, collection, meanness. Baka pareho kayong introvert. Lalo. Ikaw na umalam. Hindi naman kailangan. Malakas lang dito parang introvert. May side na introvert. IS. May initials akong binibigay. IS. Kung ano meaning nun? Is. C. Aba, marunong pa ata mag-Spanish. Ikaw na umalam. Kakaiba eh. The void. Stop. Embrace winter. Great cosmic womb. The void. Parang marami kasi sa inyo parang byuda or byuda. Ito yung siguro yung the void. Sabihin ko na.
Yung parang sa kawalan. Ikaw na malam. The Void. Lost lands, soul memories and gifts, you've done this before. Baka soulmate kayo. Soul memories. Maalala mo sa kanya yung memory ng kabataan mo. Ikaw na malam. You've done this before. Pwedeng nakita na talaga kayo dati pa. Nakikilala nyo isa't isa. Familiar siya sa'yo. Ma-extend ko pa yung reading. Hindi ko na-extend. Spirit team, sino ba tong next relationship niya? Endings bring new beginnings, growth, change, liberation, transition. Kasi marami sa inyo, byudo or byuda eh. Sabihin ko na, kanina ko pa nga sinasabi eh. Kung hindi ka byudo or byuda, better sa'yo, mag-check ng ibang group. Pero, hindi naman lahat ng message nagre-resonate. Marami na nagpunta dito na byudo or na byuda. Or nagkaroon ng transformation. So, pumili ka na lang. O may naalala ka sa person na yan, na connect sa nakita mong card. Mirror. Mirroring each other, self-image, relationships, reflect our wounds, introspection. Parang salamin nyo isa't isa. Bagay nga eh. King of Pentacles and Queen of Pentacles. Angel guys and Spirit guys, kung mag-iwan tayong isang word, ano yun? Mastery. Letter M, letter A, S, T, E, R, Y. Tingnan lang katang letters. Spirit team, sino ang next na karelasyon ni group number 1? Sana clear message. I wonder if you are happy without me. I will wait for a sign from you. Pagtatagpo nyo parang, pwede ko sabihin, unexpected. Hindi mo expect na makakatagpo mo tong person, makikilala mo siya. Marami sa inyo, magkakaroon na kayong time magkasama talaga ng person. Pagsama ko magkasama, pwedeng outing yan, sleepover, para meron na kayong level of comfort sa isa't isa. So, pwedeng nag-uusap din kayo ng tungkol sa savings, alam mo yung investment, pagkakaperahan, ikaw na malam. Or pwede din sa business, kasi para medyo connect kayo sa business dalawa eh. Pwede kung lalaki ka, mapapansin mo tong next relationship mo, pwedeng malapit talaga sa nanay mo, or parang nanay mo. Lalo na kung wala na yung mother mo. Parang nabuhay ulit yung mother mo sa katauhan niya. So, ikaw na malam, parang ganun pakaramdam. Parang nakasama mo ulit yung ex-wife mo na nag-pass away, or mother mo nag-pass away sa katauhan niya. Parang nakikita mo yung mother mo sa kanya. Naaalala mo yung nanay mo sa kanya. Nasasalamin. Parang pwede magkamukha, pwede nasasalamin, pwede may pagkakahawig ang ugali or mismo itsura. Parang may pinapaalala siyang tao sa nakaraan. Okay, so group number 1. I think all good na tayo. Extend ko na eh. Natuwa ko sa reading mo. Ano masasabi ni universe sa person mo? Sikatin natin. Angel guys and Spirit guys, tulad mo ka channel a message for group 1. Last na to. Last na. Makakulit ang person mo. Anong sasabihin ni God? You deserve the best. Siguro bibigyan ka ni God the Father. Kung saan ka naniniwala, ni universe ng best relationship. So, dito ka na end na reading. Thank you group 1 for being here. And kung gusto mo na personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or sa Facebook page ko na Lalisa Taro. Thank you so much sa pag-support sa channel ko. Kung nag-resonate sa yung reading, let me know sa comment. Thank you everyone for being here. I'll see you again group 1 on our next reading. Namaste. Welcome to your reading. Group 2, sabak tayo sa topic. Your next relationship. Zodiac signs na pili mo. So, sa group 1, planets. Sa group number 2, zodiac signs. And then sa group number 3, houses yun sa astrology. Kung kukuha tayo ng isang zodiac sign sa 12, anong makuha natin? Capricorn. Okay, so unang zodiac sign nakita ko sa reading mo, Capricorn. Pwedeng Capricorn ka or Capricorn si person. Pag-usapan natin ang Capricorn.
So, ang Capricorn, connected siya sa planet ng Saturn. So, planet yun ng discipline. Yan. Gusto nila yung partner nila, kung ano yung sinasabi, yun din yung aksyon. Para anong pagpapakita niya na mahal ka niya. Ayaw ka niya nahihirapan. Lagi niya tinutulungan. Concern siya sa'yo. Yan. Quality time. Ang Capricorn medyo mahigpit sa oras. Medyo action-oriented. Hindi siya masyado sa salita. Possible may pagka-loner. Energy, pwedeng laging gusto mag-isa, tinatago ang feelings. Medyo ayaw magsalita. Possible may siya magregalo. Isa yun. Pwede din na love ka niya kasi gagawin niya lahat para sa taong love niya. Kahit mahirap, pupuntahan ka niya. Kahit impossible, gagawa siyang paraan. Kahit gaano siya ka-busy, titigil niya ang ginagawa niya para sa'yo. Yun ang sign niya na love ka niya. Quality time, binibigyan ka niya oras, binibigyan ka niya ng mga regalo, tinutulungan ka niya sa kahit simple or malaking paraan. Lalo na kung kailangan mo ng tulong. So, mag-e-effort talaga siya sa'yo. Pwede niya nang hinahanap mo. Gusto mo ng tao na maasahan. Hindi ka pababayaan. Pag panahon ng kahirapan, alam mo yon, crisis, nandun sa tabi mo, hindi tatakbo. Gusto mo yung isang tao na malakas ang loob. Pwede ang gusto mong partner talaga is maasahan na partner. So, Capricorn, tingnan natin sa cards. So, grip number 2, gagamitin natin dito, playing cards. Then, titingnan natin siya sa tarot card, kung anong mga cards yon. And then, i-describe ko yung tao sa next relationship. Pwedeng ma-reverse. So, pwedeng ang dinidescribe ko, ikaw. Gawin ko yung best ko sa reading. You have to take what resonate and leave the rest. So, spirit team, kung bibigay ka ng cards, ano yon? So, 5. Oh, 2 agad. Sabi sa'yo mahalaga yung oras. Tingnan natin. 2 of Diamonds sa ilalim. King of Diamonds, nagpakita ulit. 9 of Spade. King of Clubs. 7 of Diamonds. And Jack of Hearts. Ayusin natin to. Okay, so group number 2, nakuha ko na yung tarot cards. Ito yung mga cards. So, pag-usapan natin. So, yung 2 of Diamonds, 2 of Pentacles siya sa tarot card. So, ito, 2 of Pentacles. Jack of Hearts, si Knight of Cups yan. 7 of Diamonds, 7 of Pentacles. King of Diamonds, si King of Pentacles. 9 of Spades, 9 of Swords. King of Clubs, si King of Wands. So, mapapansin mo na, Diamonds, Pentacles, Clubs, Wands. Spade, Swords, and Hearts, Cups. Yun siya sa tarot card. Kung nag-aaral ka ng tarot card. So, mag-umpisa tayo sa Jack of Hearts. Very romantic. Pwedeng bata. Or meron siyang young energy. Attractive. So, nangunguna, attractive. Generous. Parang connect sa Capricorn, diba? Mapagbigay, mabait, attractive. Pwede mas younger sa'yo. So, majority sa inyo, dahil siya yung unang card, baka mas younger sa'yo. Or pwede din na makikilala mo siya pag binisita mo isang kamag-anak mo. Pwede siyang isang mabuting kaibigan sa'yo. Pwede magaling siya magbiro. Meron siya magandang personality. Pwede din yung kabataan niya. Baka kabataan niya, ganyan siya. Bigyan kita sample, si babae ka. Next relationship mo, mas matanda sa'yo. Pwede yung kabataan niya, very passionate siya, marami siyang naging girlfriend, parang ganon. Marami siyang naging lover, ang dami nagkakagusto sa kanya. May possibility marami nagpunta dito. May anak na. Sabihin ko na, marami nagpunta dito. Kasi si Capricorn, connecting niya sa karmic. So, pwedeng kung babae ka, pwedeng solo parent or single mom, alam mo yun, separated. Pwede may anak ka. May anak ka na. Kaya nauna yung Knight of Cups. Pwedeng anak mo yung tinutukoy dito. Kung wala ka namang anak, then possible younger sa'yo.
ang maging next relationship mo or papakilala sa'yo ng isang kamag-anak mo. Or pwede siya ang may anak. Pwede mo tingnan. Then, punta tayo sa next card. 7 of Diamonds. Nakita ko to sa group 1. Pwede kang pumunta sa group 1 or galing ka doon. 7 of Diamonds, connect siya sa 7 of Pentacles. So, patience. Pwede mahaba ang pasensya ng person. Focus ang person sa stability. Pwede kayo magka-connect din sa trabaho. Pwede may investment ng person. Gusto niya kung magkaanak siya, makapag-iwan siya ng legacy. Pamana. Pamana sa anak niya. Kung magiging magulang siya, yung next relationship mo, priority niya anak. Para nangungunang anak, yung bata. Responsable talagang tao to. King of Diamonds, King of Pentacles nasa gitna ng reading. So, maaasahan na partner, mapalalaki, mapababae. Pwedeng meron siyang business, meron siya talagang gustong marating sa buhay. Sa inyo, meron siyang ipon. Meron talaga siyang stability sa buhay. Kung nagtatrabaho naman siya, pwede ko sabihin, may position siya. Dahil dalawang king na to eh. Meron siyang position of power. Pwedeng competitive siyang person. Pwede may talaga siya sa competition. Kung babae ka, possible din na 3 pamilian mo or 2. 2 king. Kung sa group 1, kung lalaki, 2 queen ang pinamimilian niya. Dito, kung babae ka, 2 king ang pinamimilian mo. Kung naman same sex, then ikaw na umalam. Pwedeng ikaw to, or ito, or ikaw to, ito yung person. So kung same sex, pwedeng na-involve sa third party kayo. Sabihin ko lang yung mga nakikita ko. Napunta tayo sa 9 of Spade. Okay, pwedeng tumaan ang person sa problema. Pwedeng naka-experience ang person na matitinding problema. Iniwanan niya yung nakaraan. So let's say, bigyan kita sample. Kung financial, pwedeng nagkaroon siyang business, hindi niya naituloy yung business, sinara niya. Bibigyan lang kita ng mga sample. Let's say, nagkaroon siya ng past relationship, na-stuck siya doon. Nagkaroon siya ng problem doon. Nahirapan siyang i-let go yon. Pero na-let go niya. So, pwede meron siyang mga ex na, alam mo yun, naging problema niya sa nakaraan. Pwede din na maganda ang personality niya. Nag-mature siya habang tumatagal. Sa dami niya pinagdaanan sa buhay. Pwede makikilala mong person sa moment na nahirapan siya, may pinagdadaanan siya. Naghihiling siya sa nangyari sa nakaraan. Pwede marami talaga siyang problema. Marami siyang pinoproblema. So, pwedeng ikaw yung person na lagi niyang pinagsasabihan ng mga problem niya. Pwede marami siyang problem sa dating mga karelasyon. Ikaw na malam. Pwede nakakaramdam siya minsan ng, alam mo yun, pag masaya siya, sobrang saya parang bata. Pag malungkot siya, sobrang lungkot din. Extreme. Or pwedeng hot and cold siya. Pwede matindi siya magmahal. Nahirapan siya mag-let go. Let's say, naging partner kayo. Ayaw niya talagang iiwan mo siya. Ayaw niya feeling na iiwanan siya. Pwedeng possessive ang person na. So, pwede marami siya pinagdaanan sa buhay. Ayaw niya nang nare-reject, naiiwan. There's a possibility, marami din dito. Ang next relationship mo, pwedeng ex mo. Bigay ko lang. May possibility, marami sa inyo, pwedeng ex mo. Pwede magkabalikan kayo ng ex mo. Parang ganon. Hindi para sa lahat yon. Kasi parang mayroon ng letting go eh. Parang nahirapan i-let go. Parang galing sa nakaraan. So, pwedeng, marami sa inyo, ex mo, next relationship mo, ex mo rin. Yung iba naman sa inyo, kung hindi siya ang ex mo, pwede ko sabihin na ang person na to may connect possible sa'yo sa trabaho. Kasi parang energy yun na nawalan kang trabaho. Sabihin ko na, not necessarily nawalan siyang trabaho. Pwedeng dati mo siyang katrabaho, nagtayo siyang business, or nagka-problem siya sa trabaho, or ikaw nagkaka-problem sa trabaho.
nung nagkakilala kayo. May connect kayo sa parang problem, mabigat na problema, na connect sa trabaho. So, ikaw na malam. Para matatapos yung trabaho. Parang ganun dating. King of Clubs. Ito favorite ko to si King of Wands. Ayusin natin, si King of Wands. Si King of Wands, malakas, power. So, ibig sabihin, pagkatapos ng kabiguan, bumangon siya. Mas malakas pa sa dati. Parang palaban, no? Dumaan sa matinding pagsubok, tapos tumayo. Pwede malakas sa pangangatawan ng person. So, confident person siya. Pwede din na, kahit nasasaktan siya, hindi niya halata, hindi niya pinapakita. Kasi malakas ang personality. Pwedeng isang tao lang talaga yan lahat. Sabihin, pinag-halo-halong energy ng King of Pentacles, King of Wands, Knight of Cups. Parang pag halu-haluin mo sila. Ikaw pa nakakaalam. So, si King of Clubs, pwede mo siyang i-consider na si Alexander the Great. Hindi ko sinabi Alexander pangalan, pero Alexander the Great. Conqueror. Parang yan. So, maganda siya sa career. So, kung career ang pag-usapan, pwedeng matagumpay na person, pwedeng financially successful, pwedeng ahead sa iba, charming person, marami siyang connection. May connect si King of Clubs sa number 26. So, pwedeng may connection sa number 26, 2, or 6, or 8. Medyo connect siya sa Libra na zodiac sign. Yung King of Club, Libra. So, medyo balance. Pwedeng medyo maitsura ang next relationship mo. Kung lalaki, pogi. Kung babae, maganda. Kung babae, ang dami manliligaw. Tatlo-tatlo. Or dalawa kayo. Pero sige, back tayo sa King of Clubs. Confident person. Leader. Pwedeng kilala. Pwedeng gusto makilala. Pwedeng palaban. So, pagkasama mo ang person na to, parang relax ka. Nawawala ang problema mo. Dahil malakas ang loob niya. Kaya niya yung sitwasyon. So, medyo malakas dito. Extrovert ang energy. Sabihin ko na, kung introvert, extrovert, mas malakas sa extrovert. Hindi ko sinabi nagpapaiyak siya ng tao. Pwede marami siya talaga naging karelasyon. Tingnan natin ang Two of Diamonds. Medyo connect to sa power, entertainment. So, pwedeng marami sa inyo kilala, pwedeng social media, pwedeng influencer. Medyo malakas dito. Pwedeng foreigner. Para kasi itong mga taong magkakaiba, pinagsasama-sama. So, good news ang person mo. Pwedeng great relationship siya sa'yo kasi nakukuha mo lahat ng gusto mo sa isang package. Sabihin, meron dong natatouch niya yung heart mo, may playful side siya, meron din siyang parang security na hindi ka kakabahan. Masosolve yung mga problema mo. Pwede din na long term, pwede siyang maasahan talaga siya. Pwedeng entertaining siya, fiery, pwede marami nakakagusto sa kanya. Pero mapapansin mo, yung next relationship mo, parang marami sa kaibigan mo hindi siya gusto. Good ba yun or bad? Parang ang dating sa mga friends mo, parang may possibility na hindi nila, ang sasalita natin, hindi nila gusto yung partner mo. Para sa'yo, kung ba't hindi nila gusto, ikaw na umalam. Kung saan nanggagaling yon. Pwedeng tingin ng mga kaibigan mo. Baka nasaktan ka sa partner. O, judgment nila yon. Ikaw pa rin kasi nakakaalam group number 2. Para lang kasing great love affair na maraming haters. Pwedeng controversial ang love story nyo. Pwedeng kilalang tao ang person mo or ikaw. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ko i-channel a message for group 2. Sabi mo, spirit team, ang person niya parang great love affair. It is important right now to take a step back and spend some time alone.
Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. Siguro, very passionate love to. Wala ka nang inisip kundi siya. Ay, wala namang masama doon. Parang may obsession na. Kasi si Capricorn connects sa Devil card sa tarot. So, obsession. Ang next relationship mo involve ang fiery obsession. Passion. Na parang hindi ka na naintindihan ng mga kaibigan mo. Kung bakit. Ano nangyayari sa'yo. Parang ganon. So, pwedeng wala ka ng time sa mga friends mo. Sa next relationship mo, parang nai-imbalance ka. Balance kasi yung card mo sa taas eh. So, maging issue mo, imbalance. Pwedeng sa next relationship mo, ang focus mo talaga siya, kahit nasa trabaho ka, iniisip mo siya, or ganun siya sa'yo. Wala ba sama, na in love ka lang eh. Tingnan natin. Spirit team, ano masasabi mo? Merit making, goodness, humanness, morality. Pwedeng may issue kayo sa balance. Pwedeng, hindi ko sinasabing ang next relationship mo parang sinasamba mo. Hindi naman. Ikaw na nakakaalam eh. Parang na-imbalance lang kayo. Pwedeng kasi siya yung dream person mo. Wala ka masabi na kuha niya lahat ng qualities na gusto mo. Yung passion, yung security, tapos yung loving na halo niya para sa isa. Kumbaga, isang puno maraming ibubunga. So, pwedeng marami sa inyo, wala ka na talagang masasabi sa next relationship mo. Pwede na inggit lang sa'yo mga friends. Judgmental lang. Memory, remembrance, commemoration, reunion. Exciting siguro ang next relationship mo. Marami kayong magagawa together. Basta nyo pwede lumabas na perfect couple. Ayan no. Parang siya yung man of your dreams, woman of your dreams. Pwede marami sa inyo kasal na sa iba. May married na sa dati, solo parent, married na. May anak pa. Parang may bata sa likod lagi eh. Ikaw na malam. Parang dream person. Lagi siya nakaagapay sa'yo. Baka possessive. Nabantayan ka. Spirit team. Ang next relationship mo, pwede marami kayong pictures together. Pwede na kayong gumawa ng photo album. Healthy choices. Making healthy choices in love and in life. Self-love, self-care, being happier. Parang ang next relationship mo, feeling mo para sa'yo, siya ang best choice. Masasabi mo sa group number 2. Passion, insane chemistry, like each other equally, having fun. So, masaya yung next relationship mo. Passionate, connection, fiery. Passionate connection, na hindi naiintindihan ng ibang tao. Wala ka ng time sa friend mo. Ikaw na malam. So, kung ganon, at least ngayon mapapag-aralan mo na kung anong gagawin mo. Light body, crystal grid, transmission, activation. Grabe, parang natutulog sa ilalim ng stars. Pwedeng soulmate mo to. Inner earth. You'll survive this. New solutions and beginnings. Siguro isa siyang person na kalmado sa gitna ng problema. Survivor, parang ganon. Ang energy niya, parang hindi naman walang pakialam na matutulog ka sa ilalim ng mga bituin. Hindi naman. Parang mayroon siyang trust sa mga choices niya. Very passionate, leader quality. Malakas. Kukuha ko dito ng isang salita na magre-represent sa future partner mo. Kung bibigyan ka ng spirit guides ko. Grabe na. Binigyan ka. Hard to read. Mahirap basahin. Hindi ko sinasabi multiple personality siya. No. Kasi tatlo eh. Knight of Cups, King of Pentacles, King of Wands. Ang lalakas pa ng energy. Dalawang king, isang knight. So, pwedeng nalilito ka sa personality niya talaga. May times sa parang siyang bata, playful, parang humiga lang siya, walang pakialam. May times naman na seryoso, super seryoso. Nagpaplano sa future, gumagawa ng business. And may times na parang napaka-fiery. May leader quality. Exciting siyang person. Unpredictable eh. Hard to read. Unpredictable ang person mo.
Kaya hindi siya maintindihan ng mga kaibigan mo. Pwedeng isang side niya ang nakikita ng friend mo. Pwedeng na-judge siya ng mga tao sa paligid mo. Pwedeng hindi siya masyadong mapalapit sa mga friends mo talaga. Ikaw na malam. Pero pilitin mo, mapalapit siya. Kasi mahirap pag hindi siya naintindihan ng mga friends mo. So many things remind me of you. Unforgettable, unpredictable ang next relationship mo. Passionate, hard to read. Kung magbibigay ako ng mga letters, pwedeng nandyan. H-A-R-D. T-O-E. Toe. Tinanggal ko kasi umuulit na letter, sabihin ko na. Ano yung meron siya sa toes? Bibigyan lang kita mga sign. Kung talagang gusto mo ng mga sign. This is a general reading, so possible, marami sa inyo, let's say, panggitna siya, pangatlo, sa magkakapatid. O ikaw na malam, pwedeng bunso, pero may ate siya. May tinatawag siyang ate. Pwedeng pag nag-chat siya, sobrang short. Pag sinabi ko short, mag-chat, let's say, salitang, heto, eto, yung kanya. Nagiging 3-letter words lang yung mga chat niya talaga. Sa halip na 4, medyo shortcut na shortcut. Shortcut na shortcut. Oh, bibigyan kita ng mga ano dito. Okay. Pwede din na may connect siya sa salitang authorization. Authorization. Ikaw na malam. Kontrata yun, sa mga kontrata. Yung authorization to operate, yung mga ganyan. Tingnan ko. Authority to operate, mga ganon. Lalim, no? Baka matalinong person to. Pwede din na, sa majority sa inyo, ang tawag niya sa'yo, dear. Hindi yung dear na ano. Hindi yun. Ano ba Tagalog sa dear? Sa English, dear. Sa Tagalog, mahal. Pwedeng, mahirap siyang basahin. Pero mahilig siya magbasa talaga ng books. Binabasa niya mga books, mahirap intindihan. Malalim. Ikaw na malam. Or, at one point sa buhay niya, nahirapan siya sa pagbabasa talaga. Medyo sa communication. Pwedeng inaral niya talaga kung paano magsalita, paano ayusin pagsasalita. Kaya marami dito foreigners eh. Sabihin ko na. Kaya dear, mahal, baka nag-aaral siya mag-Tagalog. So, ikaw na malam. Pwede naman Pilipino. Medyo malakas na dito parang foreigner. Hard to read. Di mo siya maintindihan kasi iba ang ano niya. Iba ang kultura niya. Majority lang sa inyo. Pero kung Pilipino, all good naman yon. Marami ka naaalala sa kanya. Kuha tayo dito. Angel guys and spirit guys. Ano masasabi mo sa next relationship? You have so much to be grateful for. Marami siyang pinagpapasalamat. Blessed. Doon tayo sa blessed. Tingnan natin. Spirit team. Sabi mo, mahirap pasahin. Proud ka sa kanya, diba? Proud ka sa partner mo. Next relationship mo, proud ka. I'm so proud of you. Marami din dito same sex, sabihin ko na. Kasi, proud, nanggagaling yan sa pride. Sabihin ko na, sa pride, na emotion. So, maraming LGBT pumunta dito. You have so much to be grateful for. I'm proud of you. Ano ba kasi sinabi mo sa kanya? Kung naman lang. Mapangiti lang kita. Pwedeng proud ka talaga sa person na to. Proud ka sa kanya. Yung next relationship mo, pinagmamalaki mo talaga siya. Sa mga kaibigan mo naiinis. Inis na inis sa'yo. Kung ba't naiinis yung mga kaibigan mo, ikaw makakaalam. Baka may competition ka din sa ibang tao sa kanya. Mag-add ako number dito. Hindi ko sure kung nag-add ako number sa group number 1. Pero sa'yo mag-add ako. 321. May prompt, no? 3,
2, 1, action! Kaya nga mukhang artista eh. Mara sa inyo pa artista. Para kasi, ang dating sa akin, nabubuhay ka siya normal, everyday na ginagawa mo. Tapos na-meet mo tong very exciting, hard-to-read person na marami ka naalala sa kanya. Parang super blessed ka nakilala mo siya. Sa'yo, this is the greatest love affair. Parang ganon. Proud na proud ka sa partner. Pero, ang twist dito, parang kayo lang may sariling mundo. Hindi ka naintindihan ng mga tao sa paligid nyo. Majority, mga kaibigan mo. So pwedeng clue yun sa'yo. Yung next relationship mo, pwede. Mapapansin mo hindi gusto ng mga friend mo. It's a choice na ikaw pa rin naman ang magdidesisyon. Diba? So, ayusin natin to. Ayan. So, kung magbibigay naman ako ibang numbers, pwede kong bigay dito number 279. Okay, so thank you everyone for being here. Saan nakuha may messages na para sa'yo? Angel guides and spirit guides. Tignan mo to. Ang lumabas dito, ito, temptation, deception, temptation. So, ang dating, parang kayo to, tas ito yung mga kaibigan nyo, parang ganyan. Pumili ka na lang, pero parang ganyan. May sarili kayong mundo dito, tas may mga tao nakatingin na ganyan. So, ikaw na malam. Pwedeng ko kayong dalawa, bagay kayo. Temptation, deception. Kasi ang topic natin, group number 2, sabihin ko lang, ang topic natin, para sa next relationship, ideally, ang reading na to is para sa mga singles. There's a possibility lang na nagpunta dito sa reading, kaya ayaw ng mga kaibigan, para nagre-react yung mga kaibigan mo. Pwede kasi baka na-involve ka sa third-party connection. Like example, meron ka ng partner. Kasi dalawang king eh. Kasi meron ka ng partner na-involve ka sa other person. Nagkakaroon ka ng other relationship. Wala akong judgment. Meron lang salita dito ng temptation, deception. So, pwedeng marami sa inyo. Pending yun. May partner ka, tapos nagkakaroon ka pa additional relationship. Ang tinutukoy ko yung additional relationship. Ikaw pa rin ang aalam. Pero kung single ka, nagpunta sa reading, kasi design yung reading talaga for single, wala kang partner. So, kung single ka, then marami kang choices. 2 or 3. Pero baka ang piliin mo sa mga choices mo ng lover, yung pinaka-passionate, yung pinaka-mahirap pasahin. Yung nagbibigay ng time para sa'yo. Hindi ka masyado pinapakialaman sa gusto mo. Parang ang pakiramdam mo wala siyang focus sa'yo. Pero may love siya sa'yo. Passionate connection yung pipiliin mo. Para marami kang pagpipilian healthy choices. Marami kang choices. So yung nagpunta dito, marami kang choices option. Ikaw ang pipili kung sino. Pero next relationship mo, super passionate connection. And proud ka. Proud ka sa kanya. May pride ka sa decision na ginawa mo. Parang feeling mo siya talaga si the one. Na-capture niya yung heart mo, yung emotion mo. Parang marami kang naaalala sa kanya. Memorable siya sa'yo. Parang yan. Siya mas feel mong kasama. Parang feeling mo bagay kayo talaga. Super bagay kayo. Ito kayo, oh. So, I think all good na. Yan. Let me know kung saan part nag-resonate. Group number 2. And punta na ako sa next group. Kung gusto mo na personal reading, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com or sa Facebook page ko na Lalisa Taro. Saan nakuha mo messages na para sa'yo sa reading na to? Yan. And thank you everyone for being here. Thank you sa panonood ng video. And have a blessed day. Namaste. Welcome to your reading. Group 3. So, ang pinili mo, eto, houses. 12 houses sa astrology. Sige, kuha tayo ng isa. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ko channel a message for group 3. Kung bibigyan ka ng isang number, ano yon? 1. Pag-usapan natin first house. First house, tinatawag siyang the sign of the self. So, na ibig sabihin nun, ito yung identity.
So, ito yung katawan, body, psyche, at yung galaw ng tao. Pwedeng nakaka-apekto kung ano itsura mo pag dumating ka sa mundo, yung physical appearance mo. Ang ruler ng first house, Aries. So, identity. Kung paano ka makikita ng tao. Sa unang tingin ng tao, pwedeng first impression, paano kanya makikita? Itsura mo, personality mo, ugali mo. So, sa astrology, minsan binabanggit ko yun sa channel ko eh. So, pag pinanganak ka, at alam mo yung oras, pwede mo i-check. Pero sa first house, pwedeng iba-ibang planet ang pumunta doon. Bigyan lang kita sample kung mahilig ka sa astrology. So, ako, Sun, nasa first house, yung Sun, and Mercury. So, nangyayari minsan, nagsasama ang dalawang planet sa isang house. So, sa zodiac sign na Capricorn. So, medyo malalim ang topic ng astrology. May tinatawag sa astrology na Buddha, Aditya, Yoga. Yun yung conjunction ng Sun and Mercury. Nagsasama sila. So, meron ako nun sa first house. Kasi first house sa pinag-usapan natin. So, kaya malakas sa akin ang analytical skill. Analytical at leadership. So, pwede ang person tinatanong mo, pwedeng maganda yung nasa first house niya. Pwedeng number 1, mahalaga sa kanya. Pwedeng may leadership quality siya. Pwede siya mag-stand out, makilala. O pwedeng napaka-halaga niyang tao sa'yo. Pwedeng next relationship mo, si the one. Si the one. Lagay ko lang doon. Cotton cards. Ikaw naman lang. Bigay ko na sa'yo kung sino naisip mo si the one. Pero one, tamo, Ace of. Ito, Ace of Pentacles sa sa tarot card. Diba? So, nakapakita pa. Alas. Angel guides and spirit guides, tulungan mo kay channel ang message for group number 3. So, 1, tingnan natin. So, you have to take what resonate and leave the rest. Kasi ko nakakaalam eh. Kuwala ko yung mga cards dito para sa'yo. Tingnan natin. So, si King of Clubs, nasa ilalim. King of Diamonds. 10 of Spades. 4 of Spades. Ace of Clubs. 2 of Clubs. Tingnan natin to. Okay, so nakuha ko na yung mga cards. So, dito, dalawang King. King of Clubs na si King of Wands din. And si King of Diamonds na si King of Pentacles din. Okay, may napansin ako sa tatlong grupo na to. Si King of Pentacles, nagpakita siya sa Group 1, Group 2, Group 3. Pero pag-usapan natin. So, ano masasabi ko sa person na magiging next partner mo? King of Diamonds. So, pwedeng stable na partner. Pwedeng galing ka sa Group 1, tapos pupunta ka dito. Or pupunta ka sa Group 1. King of Diamonds, connection sa business. So, pwedeng business-minded person. Pwedeng magaling siyang gumawa ng decision. Influential person para sa'yo. Majority sa inyo, older sa'yo ang person. Older, mapababae, mapalalaki. Kung babaeng tinatanong mo, pwedeng tatay niya entrepreneur. Or ang babaeng tinatanong mo, galing siya sa prominenting pamilya. Pwedeng kilala ang tatay niya. Or entrepreneur, businessman ang tatay niya. Pwedeng nanay niya medyo maganda. Pwedeng sumasali sa mga beauty contest. Bakit kaya napunta tayo sa beauty? Baka beauty queen. Sa person mo, may beauty siya na parang, kung babae, parang pang beauty queen. May grace, kahit nakatayo, kahit nakaupo. Baka Grace ang pangalan mo. Pero sige, punta tayo sa next card, 10 of Swords. So, sa 10 of Swords, medyo mabigat yan na cards sa tarot card. Kasi 10 of Swords, parang dami mong paghihirap na pinagdaanan. Pwede ikaw yun.
Or pwede ang person na yon. So, next relationship mo, pwede makikilala mo siya. Pagkalipas ng mahabang time na nag-iisa ka, marami sa inyo, financially all good ka na eh. Possible, partner na lang talaga missing sa life mo. So, ang person mamimit mo, pwedeng nagsusumikap talaga siya. Binipilit niya makabangon. Pwede magkakakilala kayo, kalalabas lang niya sa isang relasyon. Pwedeng last relationship niya, hindi naging maganda ang separation nila. Pwede may issue sila ng ex niya tungkol sa property, sa wealth. Parang iniiwan niya isang stability. So, pwedeng divorce, yan. Kung naman single ka, pwede ang person, may energy ng choosy, pagiging choosy, ayaw niya mahirapan. Pwede nakaranas siya ng betrayal. Nasaktan siya sa nakaraan. Kasi itong mga card na to nasaktan, nag-healing. So, Four of Swords, pwedeng nakaramdam ang person na to ng heartbreak. Pwedeng ikaw yun, kasi pwede ko ma-channel energy mo. So, pwedeng ang tagal niya walang partner, wala talaga siyang intention magka-partner, par nagtagpo kayo, walang intention na magkaroon ng relasyon. Pwedeng common sa inyong dalawa, nagsisikap kayo pareho, gusto niyo may mapatunayan sa magulang niyo, pwedeng magulang mo, magulang niya. Pwedeng nakakaramdam siya ng stress palagi. Pwedeng medyo entrepreneur to, nahirapan, parang maagang gumigising, late natutulog. Laging excited, maabot ang pangarap. Yung number ng card niya parang from 10 nagiging 1. 10 to 1. So, pwedeng ang taong to, makikilala mo siya, bigyan lang kita sample. Sa grupo ng tao, siya yung huli mo makikilala. Makikilala mo na lahat ng kaibigan niya, huli siya. Siya yung huli person, pero siya yung si the one, parang yun. Or bigyan ka sample, sa isang community, halos kilala mo na lahat, huling-huli mo siya makikilala. Pwede may connect kayo sa mga salitang grand entrance, last person, parang yan. So parang huli siya, pero siya yun. Kung ano meaning na sa'yo, pwede talaga lagi siya nalilate. Ikaw naman lang, pwede may issue siya sa oras. Kasi papansin ko, late natutulog, maagang gumigising. Mahalaga sa kanya yung pagtulog. So, kung mahalaga sa kanya pagtulog, pwedeng issue din yung pagtulog. So, pwedeng, kasi opposite Kailangan ko tingnan lagi opposite. Sabihin ko na. So, may something sa pagtulog niya. Marami sa inyo may connect kayo sa trabaho talaga. Kasi, payslip. Oh, yung baka yung sleep na channel ko dito, ibang spelling na talaga. Sleep. Baka marami sa inyo magkatrabaho. Yung payslip, ang baka na-channel ko. Ikaw na malam. Pwedeng malakas ang personality niya. Kasi kaya niya yung problema Punta tayo sa Two of Wands. Ito 11-11 card. Sabihin ko na. Pwede napapansin mo dito sa person na to na meron kayong something in common. Ang Two of Cups din, para siyang mother and father. Para siyang nanay at tatay. Parang yan. Siguro balance kayo. So, marami sa inyo, pwede umacting talaga kayong parang nanay and tatay. Ikaw na malam kung saan yon. Para kayong mother and father. Pwede magandang katawan niya. Kasi first house, maganda siya physically. First impression, maganda sa kanya. Pero wala siyang sense of time. Passionate ang relasyon niya. So, parang, kasi siguro nakikita mo siya matulog Parang ayaw niyong iwan ng isa't isa, kahit gabi na. Ikaw na malam. Gusto mo siya lagi kasama or gusto ka lagi niyang kasama? Nag-enjoy kang kasama siya sa mga activities. Siguro lagi kayong partners. Kaya mother and father. Nagtatandem kayo. And yung iba naman sa inyo, pwedeng
Pwede magkasama kayo sa isang challenge. Pwedeng competition yan. Challenge. So, pwedeng magkakampi kayo sa challenge na yun. Or magkaaway kayo. Di naman. Yung team nyo magkalaban. Pwede mo yung tingnan sa, let's say, kung mahilig ka sa mga online games. Ako kasi hindi naglalaro online games. Pero let's say, naglalaro ka online games. Pwede magkalaban yung team nyo. May something sa competition, challenge. Pwedeng very talented siya. Pwedeng magaling siya makapagdebate. Marami sa inyo. Pwedeng witty na person. Pwedeng interesado siya sa mga tao. Curious siya. Minsan maiinitin ang ulo. Kaya nga kailan niya mag-relax Siguro kita-kita na dito sa card ko kung sa ko na-channel yun. Minsan matigas ang ulo. Minsan maiinitin ang ulo. Sabi ko lang sa'yo, ayan Kaya kailangan mag-relax. Impulsive. Matigas ang ulo. Minsan. Pwedeng sa katigasan ng ulo, mabilis siya magdesisyon. Hindi niya napapag-isipan minsan. Pwede din na pag nagtatalo kayo, medyo mahirap. Ang tanong, ma'am, bakit ko pipiliin yung next partner? Ikaw ang aalam. Oo. Sinabi ko lang sa'yo na possible, ma'am, sa inyo, next partner mo. Medyo opposite sa tatay mo. Palayo Parang kung ito tatay mo, parang palayo tayo. Ikaw naman alam. Kung bigyan ko ta sample, kung tatay mo, kalmado. Then ang partner mo, para opposite. Mainitin ulo. Kung ang tatay mo naman, mainitin ang ulo. Then ang partner mo, yung kabaligtaran. Parang kumukontra siya. Pwedeng itong person na to, mayroon siyang dramatic na talent. So, pwede marami sa inyo, magaling siya sa drama, debate or drama. So, pwede talaga siya nasa stage. Pwedeng nare-recognize siya palagi. Pwede marami siyang kaibigan na makakatulong sa kanya. Pwedeng lumaki siyang takot sa tatay niya. Pwedeng lumaki siya na protective ang parents niya. Hindi siya pinapalabas masyado. So, dalawa lang yan talaga. Opposite marami sa inyo, pinalaki siya na mahigpit ang magulang niya. Iba naman, di niya nakilala ang parents niya. Malayo ang loob niya sa parent niya, lalo na sa tatay niya. Pwede may likas siyang swerte pagdating sa pera. Ace of Club, yung last card, yung nasa dulo. Pwede mo lagi mo siya nakikita nasa dulo. Let's say sa upuan, doon siya sa dulo lagi umuupo. Dulo. Or lagi yung dulo sa dulo. Ikaw na malam. Kung ano ba siya channel ko? So, ito, medyo magandang card. May likas siyang swerte. Marami sa inyo itong next partner mo, pwede mo maging asawa. Pwede mo siya maging asawa. Majority lang sa inyo, parang kailangan niya makuha ang loob ng tatay mo. Sign to ng marriage. Pwede matulungin siya. Mahilig siyang tumulong sa mga walang bahay. Not necessarily patutulugin niya sa bahay niyo. Kasi ito parang nakatutulog sa lansangan, ito may bahay. Mahilig siya magbigay ng support, lalo na sa mga nahihirapan. Matulungin siguro siya. Pwedeng nagtayo siyang foundation, institution. Pwede matulungin siya sa kamag-anak. So, Ace of Club, symbolism yan ng good luck, prosperity, abundance. So, pwede meron siyang power and influence. Ang napifeel ko, parang ang person mo, isang person na meron siyang malakas na passion, dedication. Pinaka-luckiest card daw to Maraming mag-iisip na luckiest card siya. Para lagi may pera sa bulsa.
Kapain mo siguro ang bulsa. Siguro lagi siyang parang may pera. Ang impression mo lagi siya may pera. Maswerte siya, mapera siya. Parang feeling mo, meron talaga siyang pera. Or possibly maraming gusto makilala siya. Pwede may alas talaga siya. Meron siyang, may pagmamalaki sa salita natin. At halata, ibig sabihin hindi tago. Nakikita. Pwedeng very creative ang person na to. Mapababae, mapalalaki. Very creative. So, meron siyang creativity dala-dala. Kasi Ace of Wands passion. So, pwedeng kaya niya magsimula ng project kahit from scratch. Let's say, walang-wala siya. Makikita mo na lang, naitayo niya yung project niya kahit walang kapital. Maparaan siguro siyang person. Napaka maparaan. Next person mo, missed opportunity sa'yo. The one who got away. Let's say, ikaw na umalam dito, group 3. Let's say, mayroon kang person na gusto mo, siya naging partner mo. Pero, napalayo siya sa'yo. Parang, bigla siyang nagpakita sa'yo. Kaya nga, sa huli siya dumating. Parang bigla siyang bumalik. So, isang tao na pwedeng hindi mo nakatuluyan or hindi mo naging karelasyon, na gusto mo naman talaga makarelasyon. Parang yan. Hindi mo siya ex. Parang ganun, wala kayong relasyon. Pero, gusto mo siyang maging partner. So, possible siya yun. Tingnan natin. Pwedeng nagkita na kayo dati, nagkahiwalay, at magkikita ulit. So, si King of Clubs, si King of Wands, wala masasabi kay King of Wands. Si King of Wands, ano yan King of Talent, King of Passion. Dito malakas lang na parang King of Wands talaga. Fiery. Walang makakapigil sa gusto niya. Halatang halata pag dumating siya sa room. Napaka-creative na person. Pwede marami siyang baon na talent. May alas siya. Meron siyang tinatagong alas. Pag sinabi ko may tinatagong alas, maraming meaning yun. Pwedeng may talent siya na tinatago. Antukin to, sabihin ko na kahit napaka-fiery nito, gusto to lagi natutulog. Angel Guides and Spirit Guides, tulungan mo kay channel ang group number 3. Ano sasabi mo dito? Paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Kasi siguro one. Kasi baka naman talaga parang bagay na bagay kayo. Significant yung number 1. So sa Tagalog, uno. Ikaw na malam kung saan mo ilalagay yon. Love. Unconditional love, self-love, oneness. Tingnan natin na. Happiness. Unconditional. Love, expansion, self-joy, love, playfulness, oneness. 1, 2, 3, 4. Ikalima. 1, 2, 3, 4, 5. Ikalima. Parang 5 words. 5 words. Kung anong ikaw na malam, nahalata ko lang na yung salita nandito, nandun din. Sakto sa parehong number. Passion, affection, attraction. So, 5. Pwede mahalaga number 1, number 5. Or 1 and 5. Or 51, or 6. Binibigay ko lang. Love, paradise. Kukuha tayong number and then kukuha ko ng salita. Natin ako kung mag-a-add pa ako. At sana pantay. Hindi pantay. Ayusin natin. And kung bago ka sa channel ko, nag-enjoy ka sa reading natin and nag-resonate, hit like and subscribe. And let me know kung sa part nag-resonate sa'yo. Spirit Team, bigay ka number for group 3. 2, 3, 1. May 1 pa rin. Spirit Team, ano masasabi mo sa next niyang relationship? Readiness. Preparation, prompt arrangement. Napaka-fiery.
Ano 'to? Libation, donation, pray, religion. Tignan mo, mahilig tumulong, oh. Donation, pray, religion, donation, readiness. Parang ready lagi magbigay ng donation, 'di ba? Parang lagi may pera sa bulsa. Angel guys and spirit guys. Tapos si King of Wands, sa pansin ko, yung kamay niya nakasuot sa bulsa niya. Oh, lagi nakasuot sa bulsa yung kamay. Baka lagi may pera sa bulsa. Lagay ko na doon. Ikaw na umalam kung ano meron sa bulsa. Tingnan mo, ikaw na lang umalam. Kasi next relationship mo siya eh. Patay ng isang salita para sa'yo ha. Pakita ko lahat ng sign nakikita ko. Angel guys and spirit guys, tulungan mo ko channel. Message for group 3. Sino ba next niyang karelasyon na lagi nakalagay ang kamay sa bulsa? Tingnan natin. Ano sasabi mo? Trade places. Nakapagpalit ka ng pwesto. Baka sign yan sa'yo. Bigyan ka ng sample. Let's say bigyan lang kitang context. Let's say sa upuan, nagpalit kayong pwesto, nag-switch kayo. Basta nagpalit ng pwesto. So, pwede makikilala mo to. Pwedeng dahil sa trade places. Pwede din na mahilig siya sa trading. Salitang trade. Medyo connected siya sa mga pera, ha? Or maganda talaga ang katayuan niya sa buhay. Pwede mo sabihin na baka influential na tao to. Gugustuhin mo makapagpalit ng pwesto sa kanya. So, bigay ko na nakikita ko. Pwede din na marami sa inyo tatagpo kayo sa isang lugar talaga na may nagaganap na exchange. Kaya nga medyo trabaho eh. Nagpapalitan. Nagdedebate, nagpapalitan, pwede din trabaho, buy and sell, mga ganon. Tingnan natin. Spirit team, kung may sasabihin sa kanya next relationship niya, anong sasabihin sa kanya ng person? Si King of Clubs. Isa lang. One na nga yung number eh. Isa lang. I am always here for you. Baka malaga to talaga. Possible, sign yan. Pwede sabihin niya yan sa'yo. Lagi ako nandito para sa'yo. Parang yan, sa Tagalog. Nandito lang ako, parang yun. Or lagi ako nandito. I will wait for a sign from you. I will wait for a sign from you. Baka may makikita ka talagang sign. I wish I had treated you better. So, marami sa inyo parang pwedeng si the one who got away siya or ikaw yun. Pwedeng marami sa inyo nagkaroon kayo moment nagtalo. Ito dapat nandun. Ito. Pero dun ilalagay ko to dun. So, parang ganyan ang mangyari sa inyo. Magpapalit ng pwesto. In the castle of dreams, become altered by the color of your dreams. Kasi mahiling matulog, kaya nananaginip na sobra. Ako makulit talaga ako, ano. Stand up and be recognized. Behold, you are the inspiration you've been looking for. So, pwedeng isang person na nakaka-inspire. Nakaka-inspire. Kilala mo na siguro ang tinutukoy ko. Nare-recognize mo talaga siguro kung sino ang next relationship mo. Nakikita mo sa vision mo. Para nabi-visualize mo kung sino siya. Sino sa tingin mo yan? Tinan mo. Parang tatakbo na papunta sa direction mo eh. Papatakbo na. Matakbo. Baka may connect sa pagtakbo. Tumatakbo. Mabilis tumakbo. Baka si runner to. Sa twin flame, si runner to. You are very talented. Oo. So, pag
next relationship mo, sabihin mo, anong talent mo? Pag wala, hindi siya yun. Kasi ito, sign. Ito sign, diba? Pag sabi mo, wala akong talent, hindi siya yun. Know who you are. Sapat to. Kilala mo ko sino eh. Marami sa inyo, nababayos mo ko sino. Medyo nararamdaman mo ko sino. So, bigay tayo numbers. Pwedeng number 14, 21. Since marami akong bigay number. October 4, Feb 1, pwedeng pabaliktad din. January 2, April 10. Binibigyan kita numbers. Pwede din na number 1, 4, 2. Pwedeng 24. Pwede din na number 3, 7. Or number 17. Tingnan ko kung may nakikita pa ako. Number 31. Parang yan. Okay, trade places. Trade places. Tingnan ko nga. Okay, so trade places, medyo malalim talaga yan. Pwede, nakapagpalit ka talaga sa kanyang pwesto o yung role niya ginampanan mo. Para may something sa nagpalit kayo. Nag-switch kayo. Trade places. Swap. Swap. Not necessarily nag-swap kayo ng gamit, pero ikaw na malam. Tinitingnan ko kung makukuha ko yung kung makuha pa ako ng information. Pwede nag-swap kayo. Meron kayong bagay nag-exchange kayo. Meron kang gamit na kinuha niya. Meron siyang gamit na meron ka. Bago kayo naging kayo. Nag-swap kayo ng gamit. Or nag-exchange kayo ng gamit. Let's say, ano ba pwedeng exchange? Di talaga ako relate sa mga reading na ganito. Ano bang exchange? Ako ba na-exchange ko sa akin? Hindi pwede tarot cards ko. Walang ganun. Just kidding. Exchange? Hirap nito ah. Okay, sorry pinost ko yung video. Nabot na ata akong 30 minutes. Wala pa rin ako naisip. Just kidding. Kaklose ko na reading, guys, ha. Kulit lang ako tarot reader. Pero kaklose ko na reading. Pinag-isipan ko talaga. Sabi ko, ano kaya pag ako i-exchange ko, wala akong maisip talaga. Madamot ba ako? Pangiti ko lang kayo. Wala talaga akong maisip, ha. Na-realize ko, bakit wala ako i-exchange, no? Kakaiba. Ang tagal kong pinost sa video. Nag-iisip ako. Kung may exchange, anong exchange ko? Parang wala akong maisip pa. Titingnan ko lahat ng gamit ko. Parang wala akong gusto exchange na gamit. Napangiti ko lang kayo. Siguro pinaka-exchange ko. Jacket, pwede. Jacket ako. Yes, willing ako. Exchange yung jacket ko. Doon sa part na yon, pwede. Jacket. So, I think all good na tayo. Ay, pinarapan ko sarili ko doon. Nag-isip ako matagal, Anyways, I think all good na. Sana ko may messages na para sa'yo. Natuwa talaga ako. Sige nga pas talaga, pahirap lagi sa reading. Okay, so group number 3, sana ko may messages sa para sa'yo. Mag-iwan lang ako last card. Sino ang next relationship mo? Uwi,
Medyo meron ditong twin flame energy. Sabihin ko na. Kasi sinabi ko ng halata 11-11 card. Tapos dito, sa Ace of Wands, sa King of Wands. And yung oneness. Yung salitang oneness. Ikaw pa rin nakakaalam. Diba? You have to check. Tingin mo ba twin flame mo yung next relationship mo? Yung next talaga? Twin flame? Medyo mabigat na... Hindi ako nagko-confirm twin flame eh. Twin flame. Flame. Ikaw na malam. Twin flames. TF. Talent fee. Talented talaga tong isang to. Sabihin ko na sa'yo. Talent fee. TF. Baka mahal ang talent fee nito. Ikaw na malam. Very talented ang person mo. So, yan. So, thank you everyone for being here. Sana ko kami messages na para sa'yo. Group 3. And I'll see you again on our next reading. Namaste.